Kahit walang salita, matatakot sa'yo ang kaaway mo. Feng Shui tips po na pwede nating gawin, lalo na kung may mga tao po na nakapaligid sa'yo or kasama mo mismo na hindi maganda ang sinasabi laban sa'yo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Kung ikaw ay nagkakaroon ng problema sa mga taong nakapaligid sa iyo, kahit wala kang ginagawang hindi maganda sa kanila, sila ang gumagawa ng mga hindi magagandang salita sa iyo. Or ang ibig sabihin, sinisiraan kanila. Malaki po ang epekto nito sa tao, lalo na kung siya ay naghahanap buhay. Kung kayo ay nasa negosyo at ang kalaban ninyo sa negosyo ay nagsasalita ng hindi maganda laban sa inyong hanap buhay o sa inyong negosyo, maapektuhan po ng malaki ang business ninyo. Meron tayong pwedeng gamitin, mga madam, mga sir, kung nakararanas po kayo ng ganitong sitwasyon sa buhay ninyo. Kasi isa sa nagdudulot ng kamalasan ay ang negative words o negative energies na mula sa mga tao na ayaw sa inyo. Kahit wala kang gawin na hindi maganda, ayaw talaga nila sa iyo. Or naiinggit sila sa kung ano man ang meron ka. May mga tao po talagang ganyan. Hindi natin yan maiaalis dahil magkakaiba ang lahat. Meron pong feng shui tips para sa ganyang sitwasyon. Si Lord Guan o si General Kuan Kung po ay isa sa mga wealth deity o mga wealth god na pwede mong tawagin kung nakararanas ka ng ganyan. Sa opisina, sa trabaho o sa hanap buhay mo, may mga tao ba na naninira sa negosyo mo? O may kasamahan ka ba na palagi na lang hindi maganda ang nakikita sa'yo kahit anong sipag pa ang ipakita mo? Dito po kinakailangan mo nang imbitahin si General Kuan Kung o yung tinatawag din po na Lord Guan. At sasamahan mo ito ng image o figurines ng rooster. Meron po tayong feng shui rooster, mga madam, mga sir, na kailangang ilagay sa tahanan kung nakararanas ka ng hindi maganda sa iba. O ikaw ba ay inaapi ng iba sa pamamagitan ng pagsasalita ng hindi maganda, paninira sa negosyo mo? Pwede mong imbitahin ang mga ito sa tahanan mo para matulungan kanila. Hindi mo kailangang awayin, pagsalitaan ng mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo. Sila mismo ang mag-a-adjust dahil sa enerhiyang meron ka na nasa tahanan mo. Paano nga ba gagamitin ang statue or image ni General Kuan Kung at ang paglalagay po ng rooster sa tahanan? Unang-una po, kung ikaw ay inaapi ng mga kasamahan mo, pinagkakaisahan ka palagi, hindi ka nila pinakikinggan or sinisiraan ka ng iba, o ang negosyo mo sinisiraan ng iba para walang bumili sa'yo or para wala kang kliyente o wala kang customer, dito kinakailangan mo na kumuha at maglagay ng image po ni General Kuan Kung sa tahanan mo. May iba't ibang paraan po sa paggamit ng image o statue ni General Kuan Kung. Depende po sa pangangailangan ninyo. Kung gagamitin si General Kuan Kung dahil sa tingin mo may naninira sa inyo, ilagay ito sa south area, nakaharap sa may pinto, nakaharap sa entryway. Okay? At ang image po ng rooster o statue ng rooster naman, ilalagay mo rin sa opisina mo kung ikaw ay may opisina, negosyo mo kung nasaan ang negosyo mo, ilalagay mo rin yon nakaharap po palabas. Pwede mo rin ilagay sa living room mo, nakaharap siya papalabas. Ang paglalagay po ng statue ni General Kuan Kung at ng statue ng rooster o image ng rooster ay mayroon pong malakas na energies.
Ang ibig sabihin, yung mga taong naninira sa'yo, mararamdaman nila ang energies o ang presensya ng mga wealth deities o ang presensya ng mga gods na nilagay mo. At ang rooster po, ang image ng rooster, yan ay lumalaban o tumatalo sa office politics, betrayals o mga pagtatraidor, kaya naglalagay ng image ng rooster. Okay? So, kapag maglalagay po ng image ni General Kuan kung mga madam, mga sir, huwag niyo po ilalagay sa sahig yan. Okay? Kailangan po elevated siya. Bakit elevated mga madam, mga sir? Para nakikita niya kung sino yung pumapasok or anong enerhiya ang papasok sa front entry mo. Hindi mo kinakailangang awayin pa kung sino yung mga taong sa tingin mo naninira sa'yo. Ang presensya at ang energies ng nilagay mong at iwasan po mga madam, mga sir, na ilagay ito sa mga area na madidisrespect siya. Okay? Kagaya ng banyo, kusina, at iba pang mga area na hindi angkop ang isang god o ang isang deity para ilagay siya doon. Okay? Dapat po alam natin mga madam, mga sir, kung ano yung kailangan natin. Kapag bumili ka ng pampaswerte, kailangan iayon mo ito sa sitwasyon na meron ka. May nireremedyohan ka ba o gusto mo magkaroon ng cure yung sitwasyon na meron ka? Yun yung statue na bibilihin mo. Okay? Kasi kapag na-cure mo yung sitwasyon na meron ka, papasok talaga ang wealth energies. Okay, mga madam, mga sir. Kasi naputol na po yung nagdudulot ng kamalasan sa'yo. Kaya dito napakahalaga na ngayon pa lang, tingnan ninyo kung ano yung sa tingin ninyo na kailangan ninyong i-cure sa mga sitwasyon na meron kayo. Para po pagdating ng 2027 o ng Year of the Fire Goat, alam na ninyo kung ano yung bibilihin at ilalagay ninyo sa tahanan ninyo. At sigurado ka na talagang matutulungan ka ng mga binili mong pampaswerte. Okay? Kasi kailangan po tingnan mong maigi. Kung nais mo talaga na ma-cure yung energies, magkaroon ng pagbabago sa area mo, sa tahanan mo, o sa enerhiya mismo ng buong sambahayan mo, kailangan matuto tayong tumingin. Saan dapat tayo naglalagay ng cure? Sino ang kailangan nating pangontra, pampaswerte? Sino ang kailangan natin? Ano ang kailangan natin? Okay? Para po makasigurado tayo na hindi nasasayang yung effort natin sa paglalagay ng mga ito. Kasi po, natututunan po ang mga yan. At yan ay may energies talaga na magdudulot ng wealth or mag-attract ng good luck sa ating lahat. Yan ay ayon sa paniniwala. Kaya't wala naman pong masama na sumunod sa mga pampaswerte or pamahiin, lalong-lalo na kung maganda naman ang dulot nito sa atin. At makaiwas tayo sa mga malas dahil ayaw natin ng mga negative. Ayaw natin ng mga bagay na magdudulot ng kamalasan sa atin. Maraming salamat po sa panonood sa lahat po ng sumusuporta sa channel. Maraming salamat po sa inyo mga madam, mga sir. Sa nag-join sa group, salamat po. Pag-uusapan po natin sa mga darating na pagkakataon or sa mga susunod na videos natin, anong meron sa Year of the Fire Goat. Okay? Hindi natin minamadali ang mga bagay-bagay mga madam, mga sir, dahil tayo ay nasa Ghost Month. Buwan ito na mataas ang yin energies, kaya't kinakailangang magdahan-dahan tayo. Tuloy pa rin tayo sa kung ano man yung ginagawa natin, pero may kasamang pag-iingat at dahan-dahan po. Kasi mahirap na baka magkaroon tayo ng hindi natin nais na sitwasyon. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat-lahat po, sa lahat ng bansa na nanonood sa akin, maraming salamat po mga madam, mga sir. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Kapag yan po ay akin nakita, yan po ay akin sasagutin. Maraming salamat po.